Kabanata 671. Ang pagpasa ng benefactor. Nang nasa kalagitnaan na ng daanan si Orson Ford, bigla siyang huminto. Parang may sinasalamin siya, parang natulala. Malalim ang simbolikong konotasyon ng teksto. Batay sa karanasan ni Orson Ford, makatuwirang mag-react siya sa ganoong paraan. Isang katahimikan ng bumalot sa klase sa biglang katahimikan ni Orson. Tinitigan ng mga estudyante si Orson, hindi masyadong naiintindihan ang sitwasyon. Nanatili ang katahimikan ng humigit kumulang 10 segundo hanggang sa ibinaling ni Orson ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos, napansin niya ang isang pamilyar ngunit banyagang lalaki na malinaw na nasa pintuan ng kamatayan na nakatayo sa labas. Nawala ang isip ni Orson sa sandaling iyon. Matagal siyang nag-react. Maaaring hindi siya makilala ng ibang mga taga-nayon ng Windsor Village, ngunit tiyak na makikilala siya ni Orson. Kung tutuusin, siya ang kanyang ama. Mga mag-aaral, mag-self-study session tayo. Pinigyan sila ni Orson, inilapag ang kanyang aklat-aralin, at lumabas ng silid-aralan. Sa damuhan sa labas ng silid-aralan, si Ferguson Ford ay nagsikap na manatiling nakatayo. Gayunpaman, siya ay matigas ang ulo na natili sa kanyang mga paa. Pinilit siyang tulungan ni Regan Lawson ngunit tinanggihan siya. Malapit nang makilala ni Ferguson ang kanyang anak, kaya naman tumanggi siyang suportahan. Gusto niyang tumayo ng tuwid, nakaharap sa anak na nakataas ang ulo. Marahil ay gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang anak bago siya pumanaw. Lumapit si Orson at tumayo sa layo ng mga 5 metro mula sa kanyang ama. Parehong nakatitig sa isa't isa ng isang solidong minuto. Tila tumigil ang oras at espasyo. Pwede mo ba akong yakapin? Sa huli, si Ferguson ang nagbasag ng yelo. Kinausap niya si Orson. Hindi sumagot si Orson, at hindi rin siya nagpakita ng labis na emosyon. Hindi siya natuwa o nalulungkot. Walang kahit katiting na pagkamuhi kay Ferguson ang makikita sa kanyang mukha. Gayunpaman, alien ang tingin sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Ferguson na para bang isa siyang estranghero. Hindi siya sumagot. Ang pag-iling ng kanyang ulo ang tanging tugon niya. Tila nahulaan ni Ferguson ang kanyang sagot mula sa get-go at napagkasunduan ito. Gayunpaman, nalungkot pa rin siya sa tugon nito. Pwede mo ba akong tawaging ama? Hindi pa rin umiimik si Orson habang umiiling. Pwede bang? Sabihin mo sa akin kung saan ang puntod ng nanay mo. Sa pagkakataong ito, itinuro ni Orson ang isang burol na matatagpuan sa likod ng Windsor Village. Naiintindihan ko. Mamantong hininga si Ferguson saka kumuha ng bank card at ibinigay kay Orson. Tatanggapin mo ba ito? Isa pang iling ng ulo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa silid-aralan nang hindi man lang sumulyap kay Ferguson. Maya-maya, nagkaroon na naman ng koro ng mga bata na bumibigkas ng sipi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito sa halip na View of My Father's Back, binasa nila ang Thoughts of a Quiet Night. You're still his father, Mr. Ford. How can he treat you this way? Medyo naagrabyado si Regan na nakatayo sa gilid. Nais niyang harapin si Orson upang mga tuwiran sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ferguson sa kanyang mga landas. Nanatili siya sa pwesto ng ilang sandali bago tumungo sa burol sa likod ng Windsor Village. Doon ay nakita niya ang isang hamak at panimulang maliit na libingan kung saan inilibing ang kanyang kababata. Minsan niyang pinabayaan ang kanyang asawa at anak alang-alang sa prestihiyo at kayamanan. Ngunit ngayon na siya ay bumalik, ang kanyang kalahati ay matagal nang bumalik sa lupa. Si Ferguson ay malapit nang sumunod sa kanyang mga yapak. Umaasa siyang patatawarin siya nito kapag narating na niya ang underworld. Sa huli, kinuha ni Ferguson ang isang kurot ng lupa mula sa kanyang libingan at inilapit ito sa kanyang puso bago umalis sa Windsor Village. Walang nagsasalita sa kanila habang naglalakbay sila pabalik. Marahil ang paglalakbay ay nag-iwan sa kanilang lahat ng kawalan ng pakiramdam. O kaya naman ay ayaw nilang magsalita dahil sa sobrang pagod ni Ferguson at kailangan ng pahinga. Gabi na nang makarating sila sa Strego City. Hindi pinabalik ni Tear si Ferguson sa ospital kundi sa tahanan ng huli. Sa kanilang pagbabalik, ang epekto ng cortisone needle ay unti-unting naglaho. Si Ferguson ay nagsimulang makaranas muli ng matinding sakit. Sa oras na maiuwi ni Tear si Ferguson, wala na siya. Siya nga ay namatay sa isang hindi kapani-pani walang masakit na kamatayan, higit na masakit kaysa sa karaniwan. Ang mga kamay ni Ferguson ay nakahawak sa kamatayan hanggang sa nagpakita sa kanya ng awa ang kamatayan. Nasa kanyang mga kamay ang lupa mula sa libingan ng kanyang asawa.
Inayos ni Regan Lawson ang libing ni Ferguson. Naunawaan niya ang kanyang pinakaloob na naisin at sa gayon ay hindi niya inalis ang lupa sa kanyang mga palad habang inaayos niya ito. Walang pagkakataon si Ferguson na bumalik sa kanyang tahanan pagkatapos ng kanyang kamatayan, kaya maaari lamang siyang ilibing sa tabi ni Fiona Yarbury sa ganitong paraan. Si Tyr, Carson York, at ang iba ay naroroon para sa libing ni Ferguson. Sa araw ng paggising sa libing, maraming kilalang tao mula sa Strego City ang nagpakita upang magbigay galang kay Ferguson Ford. Mayroon ding ilang kilalang personalidad mula sa timog at iba pang rehiyon na dumating upang magbigay pugay. Malaking bagay ang libing. Ang lokal na pamamahayag sa loob ng Strego City ay nakipagkumpetensya para sa coverage, na nagpapahayag ng kanilang malungkot na pakikiramay. Sino ang nakakaalam kung ang labis na pag-uulat ng pagpanaw ni Ferguson ay mabuti o masamang bagay? Si Sachin Taylor at Benjamin Lloyd ng Sachin Hall ay dumating para magbigay galang. Nasa kalagitnaan na ng funeral procession nang biglang dumating sa scene ang isang banda ng Domineering Men. Ang grupo ay pawang mula sa Sachin Hall. Ang hitsura ni Sachin Taylor ay nagpapataas ng tensyon. Masyadong nakakabahala ang aura na nagmumula sa kanila. Tinala ni Sachin Taylor ang kanyang mga tauhan mula sa Sachin Hall. Pati si Tyr Summers nakasimangot nung una. Ferguson Ford at Great Sky Group ay dumaan sa ilang magaspang na patch. Pagkatapos ng lahat, si Ferguson ang nagdismantle sa charity fund ng Great Sky Group. Noong una, inakala ng mga taga Starlight City, kasama na si Tyr, na narito si Sachin at ang kanyang mga tauhan para manggulo. Sa totoo lang, hindi sila naririto para manggulo. Taos-puso nilang gustong magluksa kay Ferguson. Maging ang isang demonyong tulad ni Sachin Taylor ay nagpakita ng malaking paghanga sa isang mapagbigay na pilantropo tulad ni Ferguson. Pagkatapos ng funeral service, lumapit si Sachin kay Tyr. Bagaman si Ferguson Ford ay gumawa ng maraming mali sa kanyang kabataan, ang kanyang kontribusyon sa kawang-gawa sa mga nakaraang taon ay talagang kahanga-hanga. Pumunta ako dito ngayon upang mag-alay ng aking pakikiramay at wala nang iba pa. Maligayang pagdating. Nagkusa si Tyr na ayalay ang kanyang kamay. Napangiti si Sachin habang nakipagkamay kay Tyr. Malapit na ang tunggalian. Pagdating ng panahon, isa sa atin ang mamamatay. Huwag mo akong pababayaan. Umalaklak si Tyr. Pagdating ng panahon, ako ang bubugbog sa'yo hanggang mamatay. Kabanata 672. It's your call. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap, umalis si Sachin Taylor sa libing kasama si Benjamin Lloyd at ang kanyang grupo. Maraming mga bata ang biglang pumasok sa site ng serbisyo sa pagtatapos ng serbisyo. Iba-iba ang edad nila. Ang mga batang ito ay nakasuot ng simpleng damit at may hawak na puting bulaklak sa kanilang mga kamay. Isa-isa silang pumasok para magpaalam kay Ferguson Ford. Nababalot ng kalungkutan ang maliliit nilang mukha. Iyon ang uri ng emosyon na mahirap magpanggap, at ang ilan sa kanila ay hindi napigilan ang pagnanasang umiyak. Pinansyal na sinuportahan ni Ferguson ang mga batang ito. Kung ikukumpara sa mga dignitaryo na pumasok para magbigay galang, mas totoo ang pagpapakita ng emosyon ng mga bata. Isang lalaking may salamin ang nakatayo sa harap ng gusali ng memorial site sa loob ng mahabang panahon. Nag-aalangan siyang pumasok dahil may matinding pagpupumiglas na nagaganap sa kanyang isipan. Sa huli, pinili niyang huwag na lang pumasok. Tumalikod na siya at handa nang umalis. Maya-maya lang ay may tumawag sa kanya mula sa likuran. Kahit ano, siya ang biological father mo kahit ano pa ang nangyari sa nakaraan. Ngayong wala na siya, dapat isantabi na ang lahat. Galing kay Tyr Summers ang mga salitang iyon. Lumingon si Orson Ford at tumingin kay Tyr. He was known as a great benefactor in the South. Kaya naman napakaraming tao ang nagpunta para magbigay galang sa kanya matapos siyang pumanaw. Nakita mo na ba ang mga bata? Lahat sila ay sponsored ng iyong ama. Tumango si Orson at hindi umimik ng matagal. Ngunit hinding-hindi siya mapapatawad sa pag-abandona sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang ginawa sa mga nakaraang taon, hindi pa rin siya nakakatanggap ng kapatawaran mula kay Buddha. Ngumiti si Tyr at sinabing, patawarin man siya ni Buddha o hindi, ang negosyo ni Buddha. Marahil ay nagawa mong malaman ito. Ang iyong ama ang siyang nagpopondo sa Windsor Hill sa lahat ng mga taon na ito. Ikaw din ay pinondohan niya para makapag-aral. Yung taong minsan mong hinangaan, ang tinitingala mo bilang iyong huwaran, ay ang iyong ama. At iyon ang mga dahilan kung bakit ka dinala dito ngayon. Normal lang na mapunit ang puso mo. Tutal, walang makakatanggap ng pagtataksil.
Lumapit si Tyr kay Orson at binigyan siya ng mahinang tapik sa kanyang balikat. Naninindigan ako sa aking mga salita. Ang 20 taon ng pagsisisi ay higit pa sa sapat. Maraming tao ang naimpluwensyahan ng iyong ama. Matibay na dahilan iyon para pumasok ka at mag-alok sa kanya ng puting bulaklak. Biglang namula ang mga mata ni Orson. Inabot ni Tyr ang isang puting bulaklak sa kanya at sinabing, "It's your call kung papasok o hindi." Natahimik si Orson ng ilang segundo bago niya kinuha ang puting bulaklak sa kamay ni Tyr. "I wonder how I shall address you. Tyr, kaibigan ako ng tatay mo." Pagkamatay niya, kinuha ng kumpanya ko ang Starlight Charity Fund at pinangalanan itong Autumn Field Charity Fund. Orson, sa katunayan, isang napakatalino na ideya ang dumating sa akin. Sana ay makalipat ka sa lungsod at magpatuloy na magtrabaho sa larangan ng kawanggawa sa hilig ng iyong ama. Pagdating ng panahon, gusto kong ikaw ang mamahala sa Autumn Field Charity Fund. Ano ang sasabihin mo? Ako ang bahala. Medyo natulala si Orson. Natawa si Tyr. Hindi mo ba piniling bumalik sa nayon ng Windsor Hill at yakapin ang tungkulin ng isang guro dahil sa iyong paghanga sa iyong ama at gayon din sa iyong pagmamahal sa gawaing kawanggawa? Huwag kang mag-alala, hanggat maaari kang pumunta, magtatalaga ako ng mas kwalipikadong guro na magtuturo sa nayon. Am I capable of that? Natigilan si Orson ng ilang segundo. Ito ang iyong tawag kung ito ay isang bagay na kaya mo. Tumbit na tinapot ulit ni Tyr ang balikat ni Orson. Dahil nandito ka na, mas mabuting bilasin mo, pumasok ka sa loob, at tawagan mo ang iyong ama. Baka marinig ka niya. Tila may naisip si Orson. Sa wakas, kinuha niya ang puting bulaklak na iyon at pumasok sa libing ni Ferguson. Sa huli, pinili niyang patawarin ang kanyang ama. Sabi nga, ano pa kaya ang nagawa ng isang tao kahit na pinili niyang hindi patawarin ang isang yumao? Pagkatapos ng kamatayan ni Ferguson, opisyal na pinagsama ang Starlight City sa Autumn Field Group. Samantala, opisyal na itinatag ang Autumn Field Group Foundation. Nagpasya si Orson na tanggapin ang alok ni Tyr. Iniwan niya ang bundok at pumasok sa lungsod. Nang maglaon, naging presidente siya ng Autumn Field Group Foundation. Samantalang ang katulong ni Ferguson, si Regan Lawson, ay hinirang na vice president ng foundation. Sa hinaharap, ibibigay ni Tyr ang pundasyon sa kanilang dalawa. Siya rin ay komportable sa desisyong iyon. Ibinahagi ni Tyr ang damdamin ni Orson dahil nasa iisang sapatos sila. Truth to be told, walang mga santo sa mundong ito. Kahit na ang isang mahusay na tao tulad ni Ferguson ay gumawa din ng isang serye ng mga pagkakamali. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Kinumpirma din ng pagtatapos ni Ferguson ang cycle ng karma. Marahil ay nagkaroon si Ferguson ng ilang uri ng impluwensya kay Tyr. Siya rin, nakaramdam ng takot sa mga oras na tulog. Napakaraming tao ang napatay niya sa buhay na ito. Maaari ba siyang maging katulad ni Ferguson, kung saan siya ay biglang nasuri na may kanser at kinailangan na humiga sa kama sa ospital, na lumalaban para sa kanyang buhay? Ang pag-iisip na nag-iisa ay sapat na nakakatakot. Siguro, ang buhay na ito ay itinakda ng Diyos. Walang makakapagpabago sa kanilang kapalaran. Sa loob ng susunod na 2 linggo, sa halip na manatili sa Strego City, bumalik si Tyr sa Con City. Nais niyang samantalahin ang katahimikan bago ang bagyo para makasama ang kanyang pamilya. Buong tiwala siya sa pakikipaglaban kay Sachin. Kung tutuusin, malayo na ang kanyang nilakbay at nasaksihan niya ang malalakas na hangin at malalakas na alon. Ang labanan sa Dark Totem ay naganap 3 taon na ang nakakaraan. Nanalo siya sa digmaan na kinasangkutan ng libu-libong tao. Hindi siya matatalo sa ganoong kawalang kwentang laban. Gayunpaman, parehong Sachin Hall at ang Morpharm Miley ay hindi anumang karaniwang kalaban. Hanggat hindi neresolba ang usaping ito, walang sino man ang makapag-aalis ng Kargada sa kanilang isipan. Noong gabi bago siya umalis sa Strego City, bandang 1:00 ng umaga ay nagawa lang ni Tyr na tapusin ang sesyon ng pagkukwento kay Blair Zia. Marahil ay may naramdaman ang batang babae. Buong gabi niyang ginugulo ang kanyang ama sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Dahil doon, muling nagdalamhati si Tyr sa kanyang puso na gusto lang niyang maging isang ordinaryong tao. Gusto ni Tyr na manatili sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay at mamuhay ng simple. Hindi man siya mayaman, pero at least nakakatulog siya ng mahimbing at matiwasay sa gabi. Halos 1:00 na ng madaling araw nang makatulog si Blair. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa bintana at nagpapaliwanag sa lahat sa 3 pamilya. Matulog ka na.
Napansin ni Tyr na panay ang tingin sa kanya ni Winifred with those big eyes of her. Pilit niyang sinubukang ngumiti sa kanya. Hindi makatulog, sabi ni Winifred. Niyakap siya ni Tyr at sinabing, "Good girl. Matulog ka na. Honey, delikado bang bumalik ka sa Strego City bukas?" Hindi makatulog si Winifred, at ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Ngumiti si Tyr at pilit siyang pinapakalma. Mayroong ilang mga panganib, ngunit maaari kong garantiya sa iyo na makakabalik ako ng hindi nasaktan. Kabanata 673. Bago ang dakilang digmaan. Kinaumagahan, umalis si Tyr Summer sa Con City patungo sa Strego City. Ang dakilang labanan ay nakatakdang maganap sa isang buwan. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang oras para maganap ang digmaan sa Nameless Island ng Dunham Lake. Nang gabing iyon, ang Villa District na ito ng Westlake ay abala sa aktibidad. Dumating na ang lahat ng mga eksperto sa labanan na pumanig sa Tyrs, kasama ang mga elite ng major clans. Ang pamilya York, ang pamilyang Quintes, ang pamilyang Lund, ang pamilyang Jones, ang Wolf's Den, ang Canentine Mansion ng West Suez, at iba pang puwersa ay naglaan ng kanilang mga elite upang magtipon sa lugar ng Westlake Villa. Ang grupo ay binubuo ng ilang puwersa na halos 500 katao ang malakas. Ang labanang ito ay hindi ang tinatawag na underground gang fight. Ang pagiging mas marami sa bilang ay hindi kinakailangang makaapekto sa kinalabasan ng digmaan. Ang digmaang ito ay isang martial arts event na maaaring matukoy ang kinabukasan ng buong Southern clans. Kahit na ito ay isang labanan sa pagitan ng Tyr at Sachin, ang nagwagi ay kailangang matukoy ang hinaharap ng timog. Kasabay nito, ang digmaan ay nasa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng Six Doors. Ipinagbawal ng departamento na lumampas sa 1,000 ang kabuoang bilang ng mga manlalaban mula sa magkabilang panig. Ang pakikipaglaban sa wala pang 1,000 tao ay nasa loob ng kakayahan ng Six Doors. Medyo tiwala sila sa maayos na pagkontrol sa sitwasyon sa loob ng saklaw. Kaya naman, ipinagbawal nila ang anumang partido na lumampas sa bilang ng 1,000 mandirigma. Kaya, ang panig ni Tyr ay binubuo ng kabuoang 500 tao. Ang kanilang kalaban, ang Sachin Hall at ang pamilyang Moore, ay nakakuha ng katulad na bilang ng mga mandirigma. Tanging ang pinakamakapangyarihang elite sa loob ng pamilya ang kwalipikadong lumahok sa digmaang ito, lalo na ngayong ang bilang ng mga kalahok ay nabawasan na sa 1,000. Ang mga elite na ito ay ang cream of the crop, ang pinakamalakas na mandirigma mula sa lahat ng Southern clans. Ang dakilang labanan ay nakatakdang maganap sa gabi. Si Tyr at ang kanyang mga tauhan ay nakasuot ng puting kasuotan, habang ang tagiliran ni Sachin ay nakasuot ng itim na damit upang makilala ang kanilang mga koponan. Sa alas 7 ng gabi, umalis si Tyr at ang kanyang 500 mandirigma sa Westlake at nakarating sa isang pantalan. Ang isang cruise ship ay inihanda ng maaga at naghihintay ng kanilang pagdating. Lahat ng 500 lalaki ay sumakay sa barko. Sasakay sila sa cruise ship para makarating sa Nameless Island. Sabay-sabay, ang Sachin Hall at ang pamilya Moore ay nagtipon sa isa pang pier sa Westlake at umalis sa Nameless Island sa pamamagitan ng pagsakay sa magkaibang barko. Hindi ganoon kalayo ang distansya ng ilang dosenang kilometro. Wala pang 1 oras ang biyahe. Ngayong taglamig na, mabilis na bumababa ang temperatura. Minsan, maaaring mahirap ang panahon, lalo na sa pag-ulan. Tumayo si Tyr sa deck ng cruise ship. Tinamahan siya ni Carson York, Zeppelin Wayne, Jermaine Leonard, at Torbert Octavius. Halos dumilim na ang kalangitan, ngunit may ilang dim light na makikita mula sa horizon level sa malayo. Sa isang sulyap, ang lawa ay umaabot hanggang sa nakikita ng mga mata. Ang ibabaw ng tubig ay mukhang kalmado, ngunit habang ang cruise ship ay lumipat sa ibabaw nito, ang katahimikan ng ibabaw ng lawa ay nawasak, na nagiiwan sa likod ng isang bakas ng pag-alon ng alon. Sa di kalayuan, isang napakalaking isla ang nakahandusay sa ibabaw ng lawa, tulad ng isang dambuhalang sinaunang hayop. Isa itong malungkot na isla na walang pangalan, Nameless Island. Nailawan ng parola ng Nameless Island. Partikular itong itinayo ng Six Doors at gumanap bilang gabay upang tumulong na ituro ang direksyon para kay Tyr at sa kanyang grupo. Si Carson, na nakatayo sa tabi ni Tyr, ay nakatuon ang tingin sa isla. Nag-iisip na sinabi ni Carson, darating na tayo sa susunod na 10 minuto. Pagdating natin, gusto kong manatili ka sa barko at maghintay ng balita, sabi ni Tyr. Tumawa si Carson, I'm not a martial art practitioner, so I'm not qualified to step foot on the island. I do get that. Sabi ni Tyr,
Actually, hindi ka na dapat nagtag na kasama, you should just stay at home and wait for good news from us. Hindi. Umiling si Carson at sinabing, noong bata pa ako, pinangarap ko rin na maghari sa Timog. Noon, ambisyosa ako. Payag ang aking espiritu, ngunit mahina ang aking laman. Tininang ba ang tinutukoy mo? Isang bahagi nito. Mamantong hininga si Carson at sinabing, noong may sakit ang ninang mo, naramdaman kong nawala ang lahat ng ambisyon ko. Gusto ko lang manatili sa tabi niya at mamuhay ng payapa at tahimik. Ngunit nang makita kong lumalala ang kanyang kalusugan sa araw na iyon, nalaman ko na kahit isang simpleng hiling ay mahirap abutin. Mabuti na lang at nakilala kita. Hindi lang iyon, nakatulong ka sa pagpapagaling ng sakit ng aking asawa, ngunit dumating tayo sa yugtong ito sa napakaikling panahon. Isang hakbang na lang ang layo na natin para masakop ang Timog. Kaya, kahit na ako, si Carson York, ay hindi maaaring lumahok sa dakilang digmaan, gusto kong masaksihan ito ng sarili kong mga mata. Tumawa si Tyr. My thoughts are similar to yours. The simple life is the best, but in reality, one can't help himself. Pinati ni Tyr si Carson at same time na sinabi, Uncle York, kung manalo tayo sa laban na ito, papayagan ka naming magpasya kung ano ang susunod na mangyayari. Sigurado ka bang hindi ka interesadong isuot ang korona at maghari sa Timog? Tanong ni Carson. Maaari bang ikumpara ang hari sa Timog sa posisyon ng Palace Master ng Regal Palace? Half-joking na tanong ni Tyr. Oh, hahaha. Ang cruise ship ay patuloy na sumulong. Habang papalapit ito sa Nameless Island, mas maraming tao ang lumabas sa deck. Ilang magagandang kilya ng pamilya Lund, Louis Lund, ang 5 Zodiacs fighters ng pamilya Quintes, ang mga elite ng pamilyang Jones, ang 6 aces ng Canentine Mansion, bilang karagdagan sa malaking grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den, lahat sila ay naruroon sa kubyerta. Biglang napuno ang deck ng isang solemna na mamamatay tao na aura. Lahat ng mata ay nakatuon sa Nameless Island. Maaaring ang isla ang lugar kung saan tumulak ang kanilang mga pangarap, ngunit maaaring ito rin ang lugar kung saan maaaring magtapos din ang kanilang buhay. Sa alinmang paraan, ibibigay ng bawat isa sa kanila ang kanilang makakaya sa malaking digmaang ito. Ito ay isang digmaan na hindi nila kayang talunin. Samantala, isa pang cruise ship ang unti-unting papalapit sa Nameless Island mula sa kabilang panig ng isla. Tumayo si Sachin ng tuwid sa harap ng kubyerta habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Ang mga mata niyang parang tanglaw ay nakatutok din sa Nameless Island na nasa harapan niya. Ang kanyang mukha, gayunpaman, ay walang emosyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang bulag, si Ali, at iba pang mga mandirigma. Gayun din, nasa paligid din sina Jason Garcia at Double Blade Din Young. Ang kapaligiran sa deck ay pare-parehong madilim. Isang nakamamatay na aura ang sumakop sa kubyerta. Maliban sa mga mandirigma mula sa Sachin Hall at sa pamilyang Moore, ang mga naunang natalo na mga families ay nagpadala din sa kanilang mga mandirigma upang suportahan din ang kanilang digmaan. Ang grupong ito ng 500 mandirigma ay ang superlatibong martial art forces din ng Timog. Noon lang, naglalakad si Alec Moore, ang pinuno ng pamilya Moore, patungo sa Sachin. Tinundan siya ni Ostermore at ang natitirang 3 dakilang Vajra ng pamilya Moore. Tinitigan ni Alec ang Nameless Island at sinabing, "Today's the day." Sachin, pagkatapos ng 10 taon ng paghahanda, nabuhay kami upang makita ang araw na ito sa wakas. Pagkatapos ng gabing ito, ang buong Timog ay mahuhulog sa palad ng Sachin Hall at ng aking pamilyang Moore. Hindi alam ni Tyr ang lakas niya. How dare he try to fight with us? Kabanata 674. Ang nag-iisang layunin. Biglang huminga ng malalim si Sachin pagkatapos tumahimik sandali. Pinaikit niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang kabuuan ng Nameless Island na inilatag sa kanyang harapan. Ang tiwala ay mabuti, ngunit huwag maging mayabang. Marahil ang labanan na ito ay maaaring hindi kasing dali ng iyong iniisip. Kumunat ang noo ni Alec Moore. Matagal na silang magkakilala ni Sachin. Matagal na silang magkakilala bago na-trap si Sachin sa loob ng Golden Pagoda. Maaari silang ituring na matalik na kaibigan noong bata pa kami. Walang awa si Alec noong kabataan niya. Nang pumanaw ang matandang Panginoon ng pamilyang Moore, hawak ni Alec ang pinakamasamang card sa mesa sa iba pang mga kandidato. Gayunpaman, siya ay bumangon upang maging pinuno ng pamilya Moore. Malinaw lamang sa kanyang konsensya kung gaano karaming masasama at masasamang bagay ang kanyang nagawa upang maupo sa trono.
Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Naninirahan din si Alex sa personalidad ng isang demonyo. Hindi katakataka na maaari siyang makipagtulungan kay Sachin upang maabot ang isang kasunduan sa kooperasyon. Sinabi ni Alex, Sachin, pagkatapos na gumugol ng 10 taon sa Golden Pagoda, hindi ba dapat ang araw-araw na pag-awit ng Buddha ay gumana upang makinis ang iyong mga gilid? I've never seen you as insecure as you are now. The great battle was about to kickstart soon. This kind of mentality is not good for you. Tumawa si Sachin, ang nakakaalam ng kanyang lakas at ng kalaban ay hindi magagapi sa labanan. Pagkasabi nun ay nilinggan niya si Alex. Sabi niya, kung talagang kasing kulit ang tier na iyon tulad ng sinasabi mo, hindi sana naranasan ng iyong more ang napakalaking pagkatalo sa Devon Province, hindi ba? Nahirapan si Alex na pakawalan ang pangyayari sa Devon Province. Inayos nila ng maayos ang lahat. Kaya naman, hindi niya inaasahan na mauuwi ito sa ganap na gulo. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang pagkatalo. Ang nangyari ay isang kahihiyan sa pamilya Moore. Aksidente ang insidente sa Devon Province. Hindi tayo mabibigo kung hindi dahil sa misteryosong lalaking nagpadala kay Tyr ng video ni Oster Moore na ginawa ang pagpatay. Sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, medyo nabalisa si Alex. 2 linggo na niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang misteryosong taong iyon. Ang insidente ay naging sanhi ng mapangwasak na pagkawala ng pamilya Moore. Hindi moari ni Alex ang kanyang galit kahit anong mangyari. Sa makatuwid, kailangan niyang hanapin ang misteryosong lalaki at putulin siya. Gayunpaman, imposible pa rin para sa kanila na matuklasan ang misteryosong taong iyon kahit na sa malawak na network ng intelligence ng pamilya Moore. Natatawang sabi ni Sachin, isa akong tao na tumitingin lang sa resulta at walang pakialam sa proseso. Ano man ang nangyari sa pagitan, ang pamilya ni Moore ay nabigo sa Devon Province. Pagkatapos noon, muling tumahimik si Sachin, at bumalik siya sa malaking liblib na isla sa unahan. Patuloy na umabant ang cruise ship, patungo sa isla. Dumaong na ang barko ni Tyr Summers, at malapit na rin sa pantalan ang kay Sachin. Sabay-sabay na nakatayo ang isang grupo ng mga lalaking naka-black suit sa isang bangin sa Nameless Island. Nakatingin sila sa malayo mula doon. Ang isang lalaking naglabas ng makapal na nangingibabaw na aura na nakatayo sa harapan ay ang Green Dragon. Tinundan niya si Julio Morgan at isang grupo ng mga pangunahing pinuno ng Six Doors sa Timog. Boss, dumating na sina Sachin at Tyr kasama ang kanilang mga fighters. Gusto mo ba silang makilala? Tanong ni Julio sa gilid. May hawak na teleskopyo ang Green Dragon at pinagmamasdan ang mga cruise ship na bawat isa ay nakadaong sa iba't ibang pier sa hindi kalayuan. Umiling siya at sinabing, hindi, alam nila kung ano ang gagawin kapag nakarating sila sa Pampang. Ang kailangan lang nating gawin ay manatili at maghintay sa kahihinatnan ng labanang ito. Pagkasabi nito, inalis ng Green Dragon ang teleskopyo at nagtanong, nakaayos na ba ang lahat? Sumagot si Julio, na-block namin ang lahat sa loob ng 20 milyang radius ng liblib na isla na ito. Tinitiyak namin na walang lalapit hanggang sa matapos ang malaking labanan. At the same time, meron tayong mga special agents na susundan pagkatapos ng gyera. Kapag natapos na ang gyera, ang ating mga tao ang unang makakarating sa isla. Patay man o nasugatan, kaya natin silang harapin. Sa pinakamaikling posibleng panahon. Ma'am. Tumango si Green Dragon. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, at sinabing, kung gayon, hintayin na lang natin ang mga huling resulta. Sa ibabaw ng deck, pinagmamasdan ni Tyr Summers at ng kanyang grupo ang malaking liblib na isla. Habang papalapit ang lupain, lalong nasasabik ang kanilang mga puso. Isang malamig na hangin ang umihip, na naging sanhi ng marami sa kanila na ibalot ang kanilang mga damit sa kanilang mga sarili ng hindi namamalayan. Sa kabaligtaran, ang dugo sa kanilang mga katawan ay lalong kumukulo. Nandito na tayo. Sigaw ni Carson sabay daong ng cruise ship. Bahagyang umangat ang isang sulok ng bibig ni Tyr, mukhang demonyo. Pumunta ka sa Pampang. Inutusan ni Tyr. Pagkatapos, tumalon siya mula sa kubyerta na may taas na 10 metro at mariing lumapag sa dalampasigan. Samantala, sumunod naman sina Jermaine Leonard, Torbert Octavius Zeppelin Wayne, 6 Aces ng Canentine Mansion, at Louis Lund ng Pamilya Lund. Tumalon sila mula sa kubyerta at dumaong sa dalampasigan sa ibaba. Ang pagbaba mula sa 10 metro sa taas ay maaaring makapilayan ng isang karaniwang tao, ngunit hindi ito magdudulot ng kahit isang gasgas sa mga super fighters na ito.
Makalipas ang mahigit 10 minuto, halos lahat ng 500 mandirigma mula sa cruise ship ay bumaba at nagtipon sa dalampasigan. Ang mga lalaking ito ay bumuo ng isang itim na ulap sa dalampasigan at gumuhit ng mapang-ipong tanawin. Boss, ano ang susunod nating gagawin? Kailangan ba nating gumawa ng anumang partikular na kaayusan? Tanong ni Jermaine sa gilid. Bago ang bawat mahusay na labanan ay isinagawa ng Regal Palace sa ibayong dagat, ang masusing pag-aayos at deployment ay ginawa muna. Minsan kasangkot din ito ng ilang madiskarteng taktika. Ang kanilang plano ay napakahusay hanggang sa punto kung saan ang mga wastong tagubilin ay ibinigay sa mga detalye tulad ng kung sino ang haharapin kung kanino. Mula sa pananaw ng Regal Palace, ang bawat mahusay na labanan ay maihahambing sa isang digmaan. Dahil ito ay isang digmaan, dapat itong ituring na masinsinan. Kunin ang mahusay na digmaan kasama ang Dark Totem bilang isang halimbawa. Magiging mahirap para sa Regal Palace na talunin ang napakalaking organisasyon ng Dark Totem na matagal nang naitatag sa ibayong dagat kung hindi dahil sa mga tumpak na pagsasaayos at pagdeploy. Wala si Jim Zabenskay sa amin sa digmaang ito kasama si Sachin. Tinagot ni Tyr ang tanong ni Jermaine sa isang simple at malinaw na pahayag. At saka, hindi na natin siya kailangan para sa laban na ito. Si Jim ay ang hilagang hari ng 5 hari ng Regal Palace. Siya ay kilala sa kanyang karunungan sa loob ng organisasyon. Bilang karagdagan sa Tyr at sa sarili nilang lakas, nag-ambag din si Jim sa kanilang tagumpay para magtagumpay ang Regal Palace sa lahat ng uri ng laban. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila hindi na kailangang maglatag ng anumang diskarte. Ang magkabilang panig ay mayroong 500 mandirigma. Kailangan lang nilang tapusin ito at lagyan ng alikabok at tawagin itong isang araw. Halos 1 kilometro ang layo ni Sachin at ng grupo niya. Dapat papunta na sila ngayon sa kinalalagyan natin. Ang labanang ito ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng deployment o diskarte. Ang tanging layunin natin ay alisin ang lahat ng mga kalaban. Kabanata 675. Nagsimula ang dakilang digmaan. Ang mga bagay ay dumating na. Wala nang masabi si Tyr Summers. Siya ang unang nakahakbang habang naglalakad patungo sa kakahuyan. Mahigpit siyang sinundan ng itim na ulap ng mga lalaki. Ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay sapat na siksik upang punan ang kalangitan. Sa wakas, nagsimula na ang prologue ng dakilang digmaan. Sabay-sabay, habang si Tyr at ang kanyang grupo ay lumipat sa kakahuyan, isang speedboat ang paparating sa kanila ng napakabilis. Sabik na sabik ang lalaking sakay. Tumalo na lang siya mula sa bangka pagkadaong nito. At, nagawa niyang bumagsak ng matatag sa lupa. Pagkatapos, tinitigan niya ang hukbong nasa harapan niya, at bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig. Dala pa rin niya ang kanyang itim na cloth bag. Kasunod nito, naabutan niya ang tropa sa pinakamataas na bilis. Ang taong ito ay ang munting scholar ng Canentine Mansion mula sa West Suez Dixon Watt. Ipinagbawal ni Demi Watt ang kanyang nag-iisang apo na pumunta sa Nameless Island at lumahok sa malaking showdown sa pagitan ni Tyr Summers at Sachin Taylor para iligtas ang nag-iisang bloodline ng pamilya. Bago ang date, nabanggit na ito ni Demi kay Tyr. Mahigpit niyang ipinagbawal si Dixon na sumali sa digmaan sa Nameless Island. Kasabay nito, nagpadala si Demi ng ilang piling mandirigma ng pamilya upang makuha si Dixon sa Riverdale. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Dixon ang pagtugis. Paanong makaligtaan ang isang martial arts fanatic na tulad ni Dixon sa dakilang digmaan? Ang digmaan na magpapasya sa bagong hari ng Timog. Kaya, iniwasan ni Dixon ang paghabol sa Canentine Mansion sa loob ng kalahating buwan. Sa wakas, nakarating siya sa Nameless Island bago magsimula ang malaking labanang ito. Sa sandaling nakatapak na siya sa isla, walang paraan para pigilan siya ng kanyang lolo. Dumating si Dixon na may simpleng layunin sa kanyang isipan. Isa lang ang layunin niya, ang emperor ng pamilya Moore, o Steermore. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto bago ang kakahuyan ng Nameless Island, tumigil si Tyr sa kanyang paglalakad at tumitig sa isang bagay sa kakahuyan. Isang malaking grupo ng mga figure ang lumitaw mula sa kabilang panig. Damang-dama ng isa ang umuusok na nakamamatay na aura mula sa kanila, kahit na mula sa kabila ng kakahuyan. Ang mga figurang iyon ay ang lalaking mula sa kampo ng Sachin. Ang kabilang kampo ay mayroon ding parehong bilang na 500 mandirigma. Ang kanilang grupo ay pantay na kinakatawan ng pinakamataas na kapangyarihan ng pamilya sa Timog.
Ang kanilang kampo ay binubuo rin ng mga mahuhusay na mandirigma na kayang lumaban ng isa sa 100 lalaki. Kung ang pamilya Lund ay nakipagkapit kamay sa Sachin Hall at sa pamilyang Moore, ang pangkat ng tier ay magkakaroon ng 30% pagkakataong manalo sa dakilang digmaan. Ngayong sumali na ang pamilya Lund sa kampo ni Tyr, ang tsansa na manalo sa labanan ay magiging 50-50. Ang magkabilang kampo ay nagtipon ng kanilang mga mern sa magkabilang panig ng kakahuyan. Nakapwesto sila tulad noong sinaunang panahon kung saan magkaharap ang dalawang hukbo. Gaya ng sinabi ni Tyr, ang malaking showdown na ito ay hindi nangangailangan ng anumang uri ng taktika, at hindi rin ito nangangailangan ng anumang mga scheme. Ang magkabilang panig ay kailangan lamang na tipunin ang kanilang mga tao dito, lumaban ng buong lakas at bugbugin ang isa't isa hanggang mamatay. Ito ang pinakasimple, pinakadirekta, at pinakaepektibong paraan upang malutas ang hidwaan sa timog. Parehong karapat-dapat na mga hari sina Tyr at Sachin. Kusang loob nilang tinanggap ang pamamaraang ito upang malutas ang kanilang mga pagkakaiba. Kahit na ang Six Doors ay umaasa na malutas ang problema sa ganitong pamamaraan. Tulad ng paglalarawan mula sa klasikong pelikula sa pagsusugal isa itong palabas na kamay. Ang magkabilang panig ay nakatayo sa tapat ng kakahuyan at nagkatitigan. Walang tigil ang pag-ihip ng malamig na hangin, at ang mga anino ng mga puno ay umiindayog na parang may libu-libong demonyong sumasayaw sa paligid nila. Ipinatong ni Tyr ang kanyang kamay sa kanyang mga temples at marahang pinunasan ang mga iyon. Tumabi sa kanya si Jermaine Leonard at pinaglaruan ang deck ng Golden Poker card sa kanyang mga kamay. Patuloy na pinupunasan ni Zeppelin Wayne ang kanyang Dragon Blade gamit ang isang panyo. Gayun din, ang 6 Aces ng Canentine Mansion, ang mga kilya ng pamilya Lund, ang 5 Zodiacs Fighters ng pamilya Quintes, at ang mga elite mula sa pamilyang Jones ay naglabas din ng kanilang mga pinakamadaling gamiting sandata. Para naman sa iba pang nasa likod nila, lahat sila ay nakahanda para sa labanan. Tumangala si Sachin sa maputlang buwan sa kalangitan sa gabi sa kabilang kampo na parang may naisip. Ang mga godson na katabi niya ay naglabas din ng kanilang mga sandata. Inilabas ni Jason Garcia ang kanyang espada. Inaayos ni Dean Young ang kanyang twin blades. Ang mga Golden Garrison ng pamilya Moore at ang 3 dakilang Vajra ay tumitingin sa kanilang kalaban na kasing bangis ng tigre. Bukod pa riyan, marami pang family fighter. Sila rin ay handa na para sa panghuling paghahanda. Isang madilim na ulap ang lumipad sa kalangitan, na tinatakpan ang karamihan sa madilim na buwan. Lalong nagdilim ang dati ng madilim na kakahuyan. Madilim ang paligid kaya hindi maaninag ni Tyr ang kanyang kalaban. Noon lang, nagsindi ang mga hypo-red spotlight sa paligid ng kakahuyan. Agad na lumiwanag ang paligid sa liwanag. Bagamat masasabing kasing liwanag ng araw, malinaw na nakikita ng magkabilang panig ang isa't isa. Inihanda ng Six Doors ang mga ilaw na ito. Dahil ang malaking showdown ay ginanap sa gabi, naisip nila ito at inayos ang lahat para sa mahusay na digmaan. Ang islang ito ay isang arena, at ang Six Doors ang mga taga-buo ng arena. Kailangang kolektahin ng mga builder ang kanilang entrance fee. Gusto nilang pumunta si Tyr o Sachin sa ibang bansa pagkatapos ng malaking showdown at kumpletuhin ang isang assignment para sa departamento. Ilang mga hayop ang nagising sa kakahuyan na ito sa biglaang pagsindi ng mga spotlight na iyon. Ang orihinal na tahimik na kakahuyan ay biglang naging medyo maingay. Isang kawan ng mga lumilipad na ibon ng hindi kilalang mga species ang biglang lumipad sa kalangitan ng gabing iyon. Kumagulgol, kumagulgol, kumagulgol. Isang tunog na parang hagong ng lobo ang umalangaw-ngaw mula sa kakahuyan. Ginawa ito ng mga miyembro ng Wolf's Den. Agad na kumilos ang lahat ng 500 tao sa kampo ni Tyr. Tumagundong din ang dagindong mula sa kampo ni Sachin. Sa sandaling ito, kumukulo ang mainit na dugo ng libu-libong mandirigma mula sa bawat panig. Sa pagputok ng busina ng digmaan bilang hudyat ng pagsisimula ng digmaan, pinangunahan ng mga general mula sa magkabilang kampo ang kanilang mga sundalo patungo sa kampo ng kaaway. Hindi nagtagal, nagtagpo ang magkabilang panig sa kakahuyan. Sa gayon, nagsimula ang labanan ng 1,000 lalaki. Ang kahoy ay napuno ng malalakas na alulong at mga sagupaan ng malamig na sandata. Ang digmaan na nagpasya sa hinaharap ng buong timog sa wakas ay nagsimula. Nagsimula na. Sa tuktok ng parehong bangin ay ang Green Dragon. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kakahuyan na naiilawan ng mga spotlight at huminga ng malalim.
Maging ang Green Dragon, na palaging nahihirapang mag-ipon ng mga emosyon tungkol sa anumang bagay, ay hindi napigilan ang sarili ngunit naging medyo kinikilig. Hindi siya tuwang-tuwa na makita kung aling pamilya sa Timog ang makakarating sa tuktok at maging ang superlatibong pamilya na hindi lumitaw sa Timog sa loob ng halos 2 dekada. Gayunpaman, siya ay masigasig na sa wakas ay mahanap ang kanyang sarili ng isang angkop na kandidato upang pumunta sa ibang bansa at tulungan silang matapos ang trabaho. Sa loob ng kakahuyan, ang 1,000 mandirigma mula sa magkabilang kampo ay ganap na abala sa labanan. Sa isang mabilis na pagtakbo sa isa't isa, mayroon ang napakalaking bilang ng mga lalaki na nahuhulog sa pool ng dugo. Ito ay isang aktwal na digmaan, hindi ang uri ng labanan hanggang sa silver screen. Marami ang namatay sa digmaan. Marami sa kanila ang mawawalan ng buhay. Kabanata 676. Ang dakilang digmaan ng Timog, 1. Hindi kumikibo si Tyr Summers. Tumayo siya at pinagmasdan ang naganap na digmaan sa kanyang mga mata. Ngayon, isa lang ang layunin niyang makipagduel kay Sachin Taylor. Sa tabi ni Tyr ay nakatayo sina Jermaine Leonard at Torbert Octavius. Pareho silang maaring ituring na dalawang pinakamakapangyarihang combat master sa paligid ng Tyr. Nakasakay sila sa bakod at nanatiling tahimik. Hindi aakyat at magpapahangin. Nakangiting tanong ni Tyr kay Jermaine at Torbert sa tabi niya. Hindi pa nakakahanap ng kalaban. Malakas na tinampal ni Jermaine ang noo gamit ang kamay. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang bumungad sa kanyang tono. Sabi ni Tyr, "It's pitch black here. Hindi mo talaga masasabi kung sino ang malakas at sino ang mahina. Just go ahead and put up a good fight. As you fight through your way, magpapakita ang kalaban mo." Fine. Hinawakan ni Jermaine ang 2 gintong poker card sa kanyang kamay at masiglang naglakad at saka sumugod patungo sa kakahuyan. "Ano naman sayo?" Lumingon si Tyr kay Torbert sa tabi niya at nagtanong. Torbert stretched his back lazily and replied, "To be honest Tyr, I'm not a fan of fighting, seriously. So, pumunta ka dito para manood. Kung maaari, gusto kong matulog doon," sabi ni Torbert, habang itinuro ang isang malaking puno sa tabi ng battleground. Sabi niya, "Yun nga, I have a good feeling about this tree. It must be very comfortable to sleep there. O sige umalis ka na." Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. "Ikaw kapag nakatulog ka iiwan ka namin dito." Samantala, sa kabilang bahagi ng kakahuyan, si Sachin, tulad ni Tyr, ay nakatayong nakaugat sa lugar. Ang isang haring tulad niya ay walang pakialam na makipaglaban sa alinman sa mga alipors na ito. Bagamat ang mga mandirigmang ito ay ang mga nangungunang mandirigma sa Timog at wala sa kanila ang aktwal na mga kampon. Pareho siya ng pakay ni Tyr. Ang tanging layunin niya para sa mahusay na digmaan ay ang tunggalian kay Tyr. Nag-away sila minsan noong kalalabas lang niya sa Golden Pagoda. Si Sachin ang may mababang kamay sa laban na iyon. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan noon. So, unfair sa kanya yung encounter na yon. Dahil dito, nanatiling hindi malinaw kung sino ang mas makapangyarihan at kung sino ang mas mahina sa pagitan nila ni Tyr. Sa panahong ito, nire-replay ni Sachin sa kanyang isipan ang larawan ng simpleng pagtatagpo na iyon kay Tyr. Wala nang mas panabik kaysa sa pakikipagtagpo sa isang kalaban na kapantay niya para sa isang makapangyarihang combat master sa kanyang liga. Sa totoo lang, inaasahan ni Sachin na magkaroon ng rematch kay Tyr. Ganoon din si Tyr, hindi na lang siya makapaghintay ng maayos na laban kay Sachin gaya ng ginawa ng kanyang kalaban. At ngayon, dumating na ang oras para sa tunggalian. Ngayong gabi, sa wakas ay natutupad na ng dalawa ang kanilang mga hinahangad. Para sa mga combat master sa kanilang antas, ang kanilang pandinig at paningin ay tumaas sa isang antas na higit pa sa imahinasyon ng isang ordinaryong tao. Hindi ganoon kalaki ang kakahuyan. Ito ay may lapad na 300 metro. Ang kabuuang lugar ay katumbas ng 2 o 3 soccer field na may maraming palumpong at iba't ibang malalaking puno ang sumasakop sa gitna. Ang isang maliit na kahoy na ganito ang laki ay sapat na upang tumanggap ng 1,000 tao na labanan. Sa sandaling ito, nakatayo sina Tyr at Sachin sa 2 dulo ng kakahuyan na ito. Nakadikit ang kanilang mga mata sa harapan, nakatingin sa isa't isa sa mga palumpong at iba't ibang puno sa harapan nila, sa magulong larangan ng digmaan ng 1,000 tao. Sa wakas, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa madilim na gabi tulad ng isang falcon.
Marahil, mula sa napakalayo na distansya, kasama ang madilim na liwanag, hindi nila talaga makita ang isa't isa ng malinaw sa kabila ng hindi kapani-paniwalang saklaw ng paningin ni Tyr at Sachin. Gayunpaman, sa isip ng dalawang ito, nagpipicture sila sa isa't isa. Napakatingkad nito na naririnig nila ang pintig ng puso ng isa't isa. Ako, Sachin, dominado ang katimugang rehiyon 10 taon na ang nakaraan. Ang buong timog ay walang kapangyarihan laban sa akin, at ako ay nanalo sa aking sarili ang palayaw ng Southern Devil. Ito ay medyo malungkot sa tuktok. Noon, natalo ako kay Master Harrison ng Golden Temple sa kalahating galaw at napigilan ako sa Golden Pagoda sa loob ng 1 dekada. Iniwan ko ang pagoda makalipas ang 10 taon ngunit natagpuan ko ang lahat ng aking mga karapat-dapat na kalaban ay namatay na o nagtatago sa mga bundok, Sai. Nakakalungkot ang pagiging invincible kapag walang makakapantay sa level mo. Naramdaman ko pa noon na ang natitirang bahagi ng aking buhay ay magiging walang kabuluhan. I didn't expect to meet you, Tyr. A young man, who is younger than 30 years old but is in the same league as me. I feel quite blessed. You must be a gift from heaven to me. Tumawa si Sachin, kumukulog. Bahagyang kumunat ang noo ni Tyr. Nakaramdam siya ng pressure na ilang taon na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang huling pagkakataon na humarap siya sa ganoong pressure. Ito ay sa panahon ng malaking digmaan sa pagitan ng Regal Palace at Shadow Totem. Kahit na sa bandang huli, nang si Tyr ay nagkaroon ng face-off kay Darkshire, hindi niya naramdaman ang parehong uri ng pressure mula sa kanya. Sabi nga, malinaw na mas malakas at mas nakakatakot si Sachin kaysa kay Darkshire. Inaasahan ang huling paghaharap sa iyo. At this very instant, Sachin was grinning, kasabay nito, ang mga sulok ng bibig ni Tyr ay naging isang demonic art din mula sa tapat ng kampo. Ang labanan na ito ay ang resolusyon para sa mga sama ng loob na hawak ng lahat. Maaari nilang alisin ang lahat ng ito sa kanilang dibdib. Kaya naman, pinili nilang i-settle ang score sa pamamagitan ng laban hanggang kamatayan. Ang kamatayan ng kanilang sarili o ng kanilang kaaway. Nilaktawan ng dakilang digmaan ang bahagi ng babala at dumiretso sa kasukdulan mula sa simula. Ang mga elit ng magkabilang panig ay naglalabas ng kanilang buong lakas mula sa simula. Sa sandaling ang sungay ng digmaan ay hinaypan, walang babalikan. Iisa lang ang layunin nila ang takot na mamatay sa likod ng kanilang isipan, basta't mapupuksa nila ang kanilang kalaban. Walang mga salita upang ilarawan ang kakilakilabot sa larangan ng digmaan. Mula sa simula ng digmaan, ang kahoy na ito ay naging purgatorio ng tao. Gayunpaman, para sa isang tunay na mandirigma, ang purgatoryong ito sa lupa ay maihahambing sa langit. Lalo na ang isang tulad ni Matthew Collins, isang miyembro ng Wolf's Den. Sa simula pa lang, ang mga mata ng bawat isa sa mga miyembro ng Wolf's Den ay namumula sa pananabik. Mula nang itatag ang Wolf's Den, ang mga miyembro ay hindi na nasangkot sa isang digmaan na kasing uhaw sa dugo at kasiya siya. Mahigit 20 miyembro ng Wolf's Den ang kumilos na parang 20 gutom na lobo. Mabangis nilang ipinakita ang kanilang mga pangil mula nang pumutok ang sungay ng digmaan. Iba-iba ang mga armas sa kanilang mga kamay. Ang ilan ay gumagamit ng mga espada. Ang iba ay mga talim, kawit na bakal, at bayanita ng hukbo. Ano man ang mga armas na hawak nila, ang layunin nila ay ang lahat ng kanilang kaaway. Si Matthew ay patuloy na umuungal, ang laki ng kanyang katawan ay lumawak sa laki ng isang maliit na bundok, ang kanyang mga nakaumbok na kalamnan ay puno ng lakas ng pagsabog. Ang kanyang kamao ay mas matigas kaysa sa isang martilyo. Isang suntok ng walang kapantay na kabangisan mula sa kanya ang nagpatalsik sa isang manlalaban ng pamilya Moore. Samantala, may isa pang mandirigma na kasing bangis ni Matthew Tarzan. Siya ay isang martial art fighter, na orihinal na naghahanap ng paghihiganti, nakikipagsosyo kay Lancelot Fire at ang iba pa kay Sachin. Pero sinundo siya ni Tyr sa kalagitnaan. Pareho silang sumali ni Lancelot sa Wolf's Den noon. Si Tarzan ay nakatadhana na maging isang mabangis na general ng Wolf's Den. Para siyang ligaw na unggoy. Kahit saan siya magpunta, ang mga mandirigma mula sa Sachin Hall at ang pamilyang Moore ay ginaganahan. Mas malala ang eksena kumpara sa gulo na pinakawalan ni Matthew. Kabanata 697. Ang dakilang digmaan ng Timog 2. Hoy, gorilla! Naglakad si Matthew patungo kay Tarzan at tinawag siya pagkatapos na palayasin ni Matthew Collins ang dalawa sa mga elite ng pamilya Moore. Sup?
Pinunasan ni Tarzan ang pawis sa mukha habang nakatitig kay Matthew na namumula ang mga mata. How about we have a little competition? Alamin natin kung sino ang pumatay ng mas maraming kalaban. Si Matthew ay nakatingin kay Tarzan ng may interes. Nakatadhana si Tarzan na maging pinakamalaking katunggali ni Matthew sa loob ng Wolves Den mula nang sumali si Tarzan sa organisasyon. Bukod dito, si Matthew ay isang martilyo. Matagal na niyang kinuha si Tarzan bilang kanyang haka-haka na kaaway. Si Tarzan ay nakatadhana na maging hassle ni Matthew sa mahabang panahon sa hinaharap. Humph! Ungol ni Tarzan. Hindi siya mahilig makipaglaro kay Matthew. Nakatingin siya sa tatlong ace ng X-Great Sky Groups. Pagkatapos ng lahat, pinatay nila si Lucia Fire. Samantala, si Lancelot Fire ay papunta sa Tarzan. Puno ng dugo ang kanyang talim. May sariwang sugat siya sa likod. Umaagos ang dugo mula sa sugat at mantsa sa kanyang puting damit. Nahanap mo ba sila? Tanong ni Tarzan. Umiling si Lancelot at sinabing, walang swerte, napakaraming tao. Ngayong gabi, kailangan nating hanapin si Din Yang para ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid na babae. Tama. Malakas na tumango si Tarzan. Nasugatan ka ba? Walang bigi. Kaya naman, nagsanib puwersa ang dalawa para bugbugin ang mga kalaban sa kanilang paligid habang hinahanap si Double Blade Din Yang. Medyo naliligaw si Matthew na parang tinapon lang ng kataypan. Siyempre, hindi siya bakla. Pero in a way, he did consider him and Tarzan as a team, at ninakawan siya ni Lancelot ng partner niya. Nang mapatulala si Matthew, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang balikat. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang mapagtontong niya na ang isang mandirigma ng pamilya Moore ay may hawak na espadang bakal at humahampas sa kanyang balikat. Sino ka? Nasusunog si Matthew. Isang matinding suntok ang iginanti niya sa manlalaban. Ito ay sapat na malakas upang ipadala ang lalaki upang lumipad 7 o 8 metro ang layo. Sa tabi niya, sabay na lumapit sa kanya sina Jamie Sonder at Stephen Cole bago sila tuluyang tumabi kay Matthew. Haha, nagseselos ka ba Matthew? Pasiga na tinutokso siya ni Jamie mula sa gilid. Lumayo kayo. Tinaman ng tingin ni Matthew si Jamie. Sabi ni Stephen, kung tumanggi si Tarzan na makipagkompetensya sa iyo, maaari kang makipagkompetensya sa akin. Nakipagkompetensya ako sa higit sa 3. Sabi ni Matthew, 3 lang, at nasugatan ka na. Steffi, hindi maganda ang ayos mo ngayon. Tingnan mo nga, nakalima na ako, pero may walang katapusang energy pa rin ako. Ha! Hintayin na lang natin ang final result. Sa sandaling sinabi ang mga salita, silang 3 ay umatungal at galit na sumalakay sa kanilang kaaway. Kasabay nito, winawagayway ni Zeppelin Wayne ang talim sa kanyang kamay. Isang kaaway ang nilalaslas sa bawat laslas niya. Katulad ni Lancelot at ng iba pa, hinahanap din niya si Double Blade Din Yang. Samantala, nangunguna sina Neil, the Savant, at Ferris, the Mastermind, mula sa Team Canentine Mansion. Tinapos na nila ang kalaban sa paligid nila nang may napakahusay na lakas sa pakikipaglaban, at ngayon ay naghahanap din sila ng tamang kalaban. Pinagsama-sama ni Tyr ang maraming magagaling na mandirigma sa ilalim ng kanyang kampo para sa digmaang ito. Ang kanyang kampo ay okupado ng hindi mabilang na mahuhusay na mandirigma. Kasama rin sa kampo ng Sachin ang maraming kataas-taasang mandirigma, tulad ni Din Yang at Jason Garcia na mga manlalaban mula sa dating Great Sky Group, o bulag na matandang lalaki at Ali, ang mga foster na anak nila ay gumamit ng buong lakas. Maraming mga kaaway ang inilarawan na mahina sa kanilang harapan. At andin din ang mga kasama nila mula sa Golden Garrison at Vajra ng pamilya Moore. Sila ang pinakamataas na istant ng unang klase na mga mandirigma ng Timog. Ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mailalarawan lamang bilang makapangyarihan. Nang ang isang grupo ng mga miyembro ng Wolves Den ay nakatagpo ng Golden Garrison ng pamilyang Moore, masama silang nasupil ng Golden Garrison. Ang mga miyembro ng Wolves Den ay walang kabuluhan para sa kanila. Bilang karagdagan sa mga taong ito, ang pinaka-nakamamanghang tao sa larangan ng digmaan ay walang iba kundi ang emperador ng pamilya Moore, si Oster Moore. May hawak siyang golden mace. Kahit sa ilalim ng madilim na liwanag sa loob ng kakahuyan, ang mace ay patuloy na naglalabas ng mahinang gintong liwanag. Sa panahong ito, si Oster ay isang tunay na Diyos ng digmaan. Walang makakatapos ng isang galaw sa harap niya. Nangyari ito sa harap ng isa sa mga pinuno ng pamilya Lond.
Wala pang 20 galaw ang itinagal ng lalaki bago siya malubhang nasugatan ni Oster. Ang ikapitong pinuno ng pamilya Lund ay itinuturing na isang malakas na manlalaban. Ngunit, nakakalungkot para sa kanya na pumasok sa Oster. Pinasag ni Oster ang espada ng kanyang kalaban gamit ang kanyang ginintoang mace at saka hinampis ang mace sa kanyang dibdib. Ang lalaki ay sumigaw ng kaawa-awa at pinasabog ni Oster. Ang pag-ataking ito ay naputol ang 3 sa kanyang tadyang. Isang bibig ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kakilakilabot na sakit ay napunit ang kanyang puso at baga kaya't siya ay napaungol ng hindi mapigilan. Walang bakas ng ekspresyon sa kanyang mukha, si Oster ay nagpatuloy sa pagmarcha pasulong na may gininto ang mace, handang wakasan ang buhay ng kanyang karibal. Klang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ang pinuno ng pamilya Lund ay pinamamahalaang makaiwas sa isang suntok mula sa gintong mace sa pamamagitan ng kanyang pinakadakilang pagsisikap. Ginamit ng Humigtad ang mace upang tumama sa sanga ng isang malaking puno sa tabi niya. Maging ang punong makapal sa hita ay hindi nakayanan ang malakas na hampas ni Oster at naputol sa kalahati ng isang suntok ni Oster. Nang makakita ng ganoong eksena, ang lalaki ay nasa gilid ng pagkasira. Matatagpuan niya si kamatayan kung ang tungkod ay dumapo sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad, nakatakas lamang siya mula sa mace minsan. Ang banta ng kamatayan ay nagbabanta pa rin sa kanyang ulo. Matapos mapalampas ang unang pag-atake, ipinagpatuloy ni Oster ang pangalawang suntok. Sa maikling panahon, biglang hamarang ang isang itim na pamalo. Isang kalabog ang narinig habang ang gintong mace ay sumasalubong sa bakal. Nagbunga ito ng maraming spark sa proseso. Pagkatapos, ang mga sandata ay pinaghiwalay sa isa't isa, at parehong lumipad sa gilid. Sa wakas, isang bakas ng emosyon ang lumitaw sa blankong mukha ni Osters. Nakatingin siya ng diretso. Sa harap ng pinuno ng pamilya Lund ay nakatayo ang isang lalaki na halos kasing edad niya. Nakawhite attire din ang lalaki, pero cut into the style of a suit. Hawak niya ang isang itim na bakal na pamalo na ang matalim na mata ay nakatitig pabalik kay Oster. Ang virtuoso ng pamilya Lund, Louis Lund. Nagsalita si Louis na may malinaw na pagkadismaya sa kanyang tono. Si Louis ng pamilyang Lund, si Dixon Watt ng Canentine Mansion, at si Oster ng pamilyang Moore ay kilala bilang mga nangungunang talento ng nakababatang henerasyon sa Timog. Gayunpaman, sa opinyon ni Oster, sina Dixon at Louis ay hindi karapat-dapat na mailagay sa parehong antas ng kanya. Mayroon lamang isang henyo sa Timog, at iyon ay siya, ang Southern Emperor, si Oster Moore. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para hamanin ako? Tanong ni Oster. Kabanata 678. Ang dakilang digmaan ng Timog 3. Pumuso si Louis Lund. Aniya, I'm not as nerdy as that Dixon from Canentine Mansion. But honestly, he does affect me. Dahil ang pagkakataong ito ay nahulog sa aking kondangan ngayon, gusto kong makita kung gaano kalakas si Oster Moore na ang Southern Emperor. Nang matapos niyang sabihin iyon, inihagis ni Louis ang itim na pamalo sa kanyang kamay at sinugod si Oster. Tinuturuan mo ang lola mo na sumipsip ng itlog. Hindi kailanman inisip ni Oster si Louis bilang isang taong karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang baras na bakal ay humampas sa kanya ng malakas. Itinagilid ni Oster ang kanyang katawan at madaling naiwasan ang pag-atake. Pagkatapos, inatake niya si Louis gamit ang Golden Mace. Nagawa rin ni Louis na makaiwas sa mace sa pamamagitan ng pagtagilid. Dahil ang kanyang puwersa sa pakikipaglaban ay nangunguna sa pamilya Lund, at bilang nangungunang figure ng kabataang henerasyon sa Timog, si Louis ay hindi isang madaling kalaban na harapin. Ang dalawang panig ay abala sa labanan. Sa tuwing nagsasagupaan ng bakal at gintong mace, lumilikha ito ng kalabog na tunog. Wala pang isang minuto, ang dalawang panig ay lumaban ng higit sa 50 round, kung saan si Oster ay hindi nasaktan, habang si Louis ay nakakuha ng ilang mga hit mula kay Oster. Hindi kalaban ni Louis si Oster, ngunit hindi siya ganoon para hindi makalaban sa atake ni Oster. Kinagat ni Louis ang kanyang mga ngipin. Isa-isang umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo habang sinusubukan niyang labanan si Oster. Sa katunayan, sa simula pa lang, alam na ni Louis na matatalo siya. Hindi lang siya matatalo, kundi mawawalan din siya ng buhay. Pero, para sa isang malakas na martial art practitioner, hindi sila natatakot sa kamatayan. Kailangang lumaban ng mabuti ang isa bago makilala ang kanyang gumawa, na higit pa sa sapat para sa kanila.
Hindi nagtagal, naputol ang takbo ni Louie ng gintong mace ni Oster. Panay ang laslas niya kay Louie gamit ang golden mace niya. Pinilit nitong abala si Louie sa pagharang sa pag-atake ng golden mace gamit ang kanyang bakal. Isa pang kalabog ang umalangaw-ngaw. Tunog iyon ng pagkatok ni Oster sa bakal na stick sa kamay ni Louie. Mabilis na umatras si Louie sa likuran. Ramdam na ramdam niya kung gaano siya kalapit sa pangan ng kamatayan. Southern Emperor, tinutupad mo ang iyong pangalan. Nakahinga ng maluwag si Louie. Bagamat natalo siya, tumanggi siyang maupo at hintayin ang kanyang kamatayan. Kahit na kailangan niyang lumaban hanggang sa huling onsa ng lakas, lalabanan niya si Oster hanggang dulo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang pagod na figure ang pumasok sa eksena. Mabangis na sumasayaw ang lalaki na may hawak na nunchuck sa kanyang mga kamay habang patuloy niyang hinahampas ang mga kaaway sa paligid niya. Hindi nagtagal, dumating ang figurang ito sa pagitan nina Oster at Louie, dinampot niya ang patpat na bakal sa lupa at ibinato muli sa kamay ni Louie. Dixon, bakit ka nandito? Nagulat si Louie. Matagal na niyang natanggap ang balita na si Demi Watt, ang pinuno ng Canentine Mansion ng West Suez ay pinagbawalan ang kanyang apo na lumahok sa dakilang digmaan. Kaya naman, hindi niya inaasahan na lalabas dito si Dixon Watt. Paano ako makakaligtaan sa dakilang digmaan? Tuwang-tuwa si Dixon na puro dugo ang mga mata. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon para harapin ang Southern Emperor, si Oster Moore? Pinaling niya ang ulo niya kay Louie at sinabing, I admitted that I alone am no match for Oster. Pero, kung ikaw at ako ang magsasama, matatalo natin siya, di ba? Louie, magsanib puwersa tayo para tapusin si Oster. Pagkatapos nito, pwede na tayong mag-away ulit. Huminga ng malalim si Louie, sa kamarahan siyang tumango. Ang dalawang pinakadakilang sumisikat na bituin ng kabataang henerasyon sa Timog ay lumalaban sa Southern Emperor, Oster. Kahit nakilala ito ng mga tagalabas, walang kahihiyan iyon. Isang hysterical na tawa ang pinakawala ni Oster. Para siyang ginanahan ngayon. Interesting, very interesting. Louie ng Lund family at Dixon ng Canentine Mansion, dahil pareho kayong may death wish, tutuperin ko ang wish nyo ngayon. Ang tatlo sa kanila ay nakuha sa kanilang pinakamahusay na pakikipaglaban. Makalipas ang ilang segundo, sabay-sabay na umalangaw-ngaw silang tatlo at nagsisigawan patungo sa isa't isa. Tama si Dixon. Kapwa sila ni Louie ay hindi kalaban ni Oster sa one-to-one combat. Maging ito ang nakababatang henerasyon o mas lumang henerasyon sa Timog, iilan lamang ang maaaring talunin si Oster sa isang labanan. Parehong sina Dixon at Louie ay itinuturing na pinakamahusay sa pinakamahusay. Nang magkapit kamay sila laban kay Oster, hindi malinaw kung sino ang mananalo sa labanan. Ito ay magulo mula pa sa simula ng labanan. Ngayon, nagsama na sina Dixon at Louie. Totoo nga ang kasabihang 1 plus 1 is greater than 2. Na-double nila ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Maging ang Southern Emperor ay nahirapan na labanan sila. Naglaban ng dalawang panig hanggang sa punto ng pagkapatas. Walang sino man ang maaaring makakita ng kahihinatnan ng labanan. Sa kabilang panig ng digmaan, ang isa sa mga alas ng Canentine Mansion, si Neil, the Savant, ay abala sa pakikipaglaban sa kinakapatid na anak ni Sachin. Makapangyarihan ang magkabilang panig. Sa ngayon, namatay ang isa sa mga ampon ni Sachin sa kamay ni Neil. Samantalang si LV, the Brainiac of Canentine Mansion ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, nagpumilit siya habang patuloy na winuwagayway ang kanyang kamao. Walang sino man ang maglalagay ng sandata sa kanilang kamay sa isang digmaan maliban kung siya ay patay. Gayun din, ang 5 Zodiacs fighters, sina Joshua Murray at Jay Blade, ay nakipag-isa sa mga mandirigma ng pamilyang Jones sa labanan laban sa 23 Golden Garrison ng pamilya Moore. Sa una, sila ay lubos na nalulula sa mga Golden Garrison ng pamilya Moore. Para sa isang moment, ang kanilang panig ay malapit ng lubusang talunin. 2 sa 5 zodiac na mandirigma ang namatay, gayon din ang ilang mandirigma ng pamilya Jones. Nang ang mga taong ito ay malapit ng mapuksa, sina Martin Jakeman at Ashblood ay tumalon sa kanilang pagliligtas. Gamit ang reinforcement mula sa isang malaking grupo ng mga miyembro ng Wolf's Den, agad na umikot ang mesa. Bagamat hindi nila kayang durugan ang Golden Garrisons of Moore family, at least, hindi na sila katulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay dahan-daang nagsiwalat. Halatang matatalo na ang kampo ng Tear Summers.
sa kabila ng tulong ng mga miyembro ng Martin at Wolf's Den. Mayroong ilang katotohanan sa bulong-bulungan na ang 23 Golden Garrison ng pamilya Moore ay kilala bilang pinakamalakas na pangkat sa Timog. Sa kabila ng mahabang panahon ng hindi makatwirang pagsasanay na pinagdaanan ni Ashblood at ng iba pang mga miyembro ng Wolf's Den, hindi pa rin sila makakalaban sa 23 Golden Garrison. Unti-unti, pati ang mga miyembro ng Wolf's Den ay sunod-sunod na sumuko. Haha, how dare the crooked melon and crack date like you all, dare to make enemies with our Moore family and Sachin Hall. Wala binatbat. Wala kayong laban sa amin. Isang Golden Garrison ng pamilya Moore ang nakasulat sa buong mukha niya ng paghamak habang hawak niya ang isang mahabang espada at nilasla si Vanessa Harris, isa sa mga miyembro ng Wolf's Den, ng isang suntok. Isang dagwang sugat ang bumuka sa dibdib ni Vanessa. Unti-unting namutla ang mukha niya. Haha, mamatay ka na lang. Lahat kayo, mabulok lang sa impyerno. Bawat isa sa mga Golden Garrison na ito ng pamilya Moore ay tumatawa. Kanina pa sila nakatikim ng dugo. May mga nagsabi na ang mga miyembro ng Wolf's Den ay mga matatapang at perwisyo. Ngunit, ang mga Golden Garrison na ito ng pamilyang Moore ay mas baluktot at masama. Sa ngayon, mas maraming mandirigma ng kampo ng Tear Summers ang nahulog sa mga pool ng dugo. Ang mga Golden Garrison ng pamilya Moore ay tumaas habang ang labanan ay umusad. Sa kabaligtaran, ang mga mandirigma ng pamilya Jones ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Kabanata 679. Ang dakilang digmaan ng Timog 4. Bagamat malubhang nasugatan si Ashblood at ang iba pang miyembro ng Wolf's Den, nanatili sila sa kanilang mga paa, nakikipaglaban at nagrally sa kanilang sarili. Maraming tao ang magtapon ng tuwalya sa puntong ito ng labanan, ngunit hindi Wolf's Den. Habang tumatagal ang laban nila, mas naging agresibo sila. Ang sakit, pinsala, at kamatayan ay walang iba kundi isang naisip, ang tanging layunin nila ngayon ay patuloy na lumaban. Isang miyembro ng 23 Golden Garrison ang nagtaas ng kanyang talim at malamig na tumingin kay Ashblood. Isang grupo ng mga matigas ang ulo. Ilang saglit lang, binigyan niya si Ashblood ng 3 malalay na sugat sa katawan. Ang sinumang ibang tao ay bumagsak sa lupa at nakahiga sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Gayunpaman, si Ashblood ay nanatili sa kanyang mga paa at mas mabangis na lumaban. Parang wala siyang nararamdamang sakit. Hindi ako makapaniwala, sabi ng lalaki, Nab-Alisa. Hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing matigas at walang humpay na gaya ni Ashblood. Itinaas ang talim sa kanyang kamay, muli niyang sinugod si Ashblood. Biglang isang malakas na hilik ang narinig, at kaagad, isang anino ang tumalon pababa mula sa isang puno. Ang anino ay gumagalaw sa larangan ng digmaan sa bilis ng kidlat, na nagpatomba sa malalaking grupo ng mga tao saan man siya pumunta. Ang mga taong ito ay walang ideya kung saan nanggaling ang anino, at ang tanging naririnig nila ay mga hilik at ungol. Ilang pulgada na lang ang layo ng talim ng Moore family fighter sa leeg ni Ashblood nang huminto ito. Tahan na. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang isang masamang tanawin. Ang isang lalaking may gulo-gulo ang buhok ay hawak ang talim gamit ang 3 daliri niya, mahigpit itong hinahawakan na parang vice. Bagamat nakapikit ang lalaki at humihilik siya, napakalakas niya, kaya't hindi man lang maalis ng manlalaban ng pamilya Moore ang kanyang talim. Sa isang malakas na kalabog, naputol ang talim sa kalahati. Bago pa man siya makapag-react, itinusok na ng namumuong Torbert Octavius ang sirang talim sa dibdib ng manlalaban ng pamilyang Moore. Pinagmasdan ni Ashblood ang eksena ng may labis na pagkamangha. Alam ng lahat sa Wolf's Den ang espesyal na kakayahan ni Torbert na siyang lubos niyang pinahusay na husay sa pag-atake pagkatapos niyang makatulog. Marami sa kanila, kasama na si Ashblood, ay walang ibang naiinggit sa husay ni Torbert at nais nilang gawin din ito. Biglang iniunat ni Torbert ang kanyang mga braso at binuksan ang kanyang mga mata. Lumingon siya kay Ashblood na nakatingin sa kanya ng may paghanga, at nagtanong, ano ang nangyayari? Wala naman. Mabilis na umiling si Ashblood. Dapat matulog ka na ulit. Ang pagdaragdag ng Torbert ay nagbigay ng malaking tulong sa mga miyembro ng Wolf's Den. Dagdag pa, dumating sina Matthew Collins, Jamie Sonder, at Stephen Cole pagkatapos na mag-aaksaya sa larangan ng digmaan na muling nagsama-sama ang Wolf's Den. Mahigit 30 miyembro ang sumali sa labanan, ngunit 20 pa lamang ang nabubuhay sa puntong ito.
Gayunpaman, wala akong dapat ikalungkot, dahil ang tanging magagawa nila ay ipagpatuloy ang pamana ng kanilang mga kasama. Mabuhay ang Wolf's Den! Isang sigaw ang narinig, at agad na sumunod ang mga dumadagandong na dagandong. Si Torbert, na mahimbing na natutulog, ay nagising sa kaguluhan at napaungol. Sa isang mabangis na pagsalakay, sumugod sila patungo sa 23 Golden Garrison sa kabilang panig. Natulala sina Joshua Murray at Jay Blade sa kanilang nasaksihan. 10 metro ang layo, mabilis na umatras si Tarzan, inilipat ang kanyang napakalaking katawan mula sa pinsala. Isang bagong sugat ang makikita sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang harapan ay ang tunog ng mga metal na nagbabanggaan, dulot ng pakikipaglaban ni Lancelot Fire kay Dean Young. Obviously, hindi sila match ni Dean. Malubhang nasugatan niya si Tarzan, at ngayon ay malapit nang tapusin si Lancelot. Maya-maya, dumating si Zeppelin Wayne, na kanina pa hinahanap si Dean. Siya ay umabant at pinilit si Dean na umatras ng ilang hakbang gamit ang kanyang reversal blade. Umalis ka, Dean is mine, malamig na sabi ni Zeppelin kay Lancelot, pinunasan ang dugo sa kanyang talon gamit ang kanyang kamay. Sumimangot si Lancelot, pinatay ni Dean ang kapatid ko, ipaghihiganti ko. Inawi mo siya pero hindi kanya kapareha. Oras na para iwan mo kami. Tinuro ni Zeppelin kung nasaan ang mga miyembro ng Wolf's Den. Diyan ka dapat. Nawala nang masabi sina Lancelot at Tarzan. Marahil ay tama si Zeppelin. Dahil bahagi na sila ngayon ng Wolf's Den, ito ay isang no-brainer na dapat silang lumaban kasama ang kanilang mga kasama. Gayunpaman, nais nilang maghiganti. Kaya lang, ang kanilang mga pagsisikap ay tila walang kabuluhan, dahil halos imposible para sa kanila na patayin si Dean o si Sachin para ipaghiganti si Lucia Fire at ang pagkamatay ng kanilang pamilya. Walang balak makipagtalo si Zeppelin kina Lancilo at Tarzan. Kung magiging matatag sila sa pakikipaglaban kay Dean, pipigilan niya sila sa lahat ng paraan. Sa sandaling ito, ang puso ni Zeppelin ay nalunod sa puot at pait, dahil kinuha ni Dean ang buhay ng kanyang minamahal, si Lilia Gibson. Hindi lang iyon, ang kahihiyan na dinanas niya 10 taon na ang nakararaan mula sa pagkatalo niya kay Dean ay di niya makakalimutan. Ngayon, tatalunan niya si Dean, at walang ibang makakaalis sa pagkakataong ito mula sa kanya. Nagpasya sina Lancelot at Tarzan na huwag idamay ang kanilang sarili sa kapakanan ni Zeppelin. Narinig nila ang mga alingaw-ngaw tungkol kay Zeppelin at nadama nila na pinakamahusay na iwanan siya, dahil hindi rin sila tugma para kay Dean. Hindi mahalaga kung sino ang pumatay kay Dean o Sachin, ang kanilang pagkamatay ay lahat ng gusto ni Lancelot at Tarzan. Ang kanyang dragon blade sa kamay, si Zeppelin ay lumapit kay Dean ng paisa-isa. Sa bawat hakbang niya, naaalala niya ang sandaling isinakripisyo ni Lilia ang sarili para iligtas siya, at ang sumunod na pagpanaw niya sa yakap nito. Kabanata 700. Ang dakilang digmaan ng Timog 5. Ang pinanibik ni Zeppelin na labanan muli si Dean Young ay hindi para makabawi sa kanya para sa nakakahiyang pagkatalo mula sa isang dekada na ang nakalipas. Sa halip, nagsarado si Zeppelin noong nakaraang buwan sa kanyang bilya, nagsasanay sa kanyang mga galaw na may isang layunin lamang na ipaghiganti ang pagkamatay ni Lilia Gibson. Hindi ko gusto ang nangyari kay Lilia, tutal asawa ko naman siya, sabi ni Dean. Ngumiti ng mapait si Zeppelin. It's too late to say anything now. Come, Dean, let us battle to our heart's content. Isa lang sa atin ang mabubuhay sa pagtatapos ng gabi. Itinaas niya ang kanyang dragon blade at sinugod si Dean. Napaatras si Dean at iniwasan ang pag-atake ni Zeppelin, na naging sanhi ng pagtama ng dragon blade sa isang tuod ng puno sa likuran niya, na nahati ito sa dalawa. Isang buwan na ang nakalipas mula noong huli silang magkita, at mas lumakas si Zeppelin. Ang kanyang mga aksyon ay mas mabilis, mas dynamic, at mas nakamamatay. Hinubad ang magkabilang espada, sinabi ni Dean, na may kislap sa kanyang mga mata, tama ka, isa lang ang makakaligtas ngayong gabi. Habang ang mga talon at espada ay sumasayaw sa kadiliman, isang malamig na hangin ang pumasok. Ito ay medyo bugzo ng hangin, ngunit hindi sapat upang pawiin ang simbuyo ng damdamin at sigasig na tumatakbo sa larangan ng digmaan. Habang ang dilim ay lumubog sa gabi, at ang mga ordinaryong mamamayan sa isang malayong lungsod ay nahulog sa malalim na pagkakatulog kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga bisig, sa isang desyerto na isla, 30 milya ang layo, ang pinakamahusay sa pinakamahusay na mga mandirigma sa timog ay nakakulong sa isang labanan para sa kanilang mga paniniwala, kanilang mga layunin, at kanilang mga pangarap.
Sa buhay ng isang tao, maraming pagkakataon na pumili ng landas. Gayunpaman, ang ilang mga landas ay nakatadhana na maging pambihira at magulo. Isang deck ng mga golden poker card ang naglayag sa himpapawid, na ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa may-ari nito na basang-basa sa dugo. Si Jermaine Leonard ay pumasok na nakikipaglaban at nag-aaksaya sa kahit saan siya pumunta. Ang pagkito sa buhay ng hindi bababa sa 20 mga kaaway, siya ay napakalakas at isa sa pinakamalakas na tao sa larangan ng digmaan noong gabing iyon. Mas matalas kaysa sa mga punyal, sinalanta ng kanyang mga poker card ang kanyang mga kaaway. Hanggang ngayon, walang manlalaban ang makakatagal ng buong pag-atake mula sa mga baraha. Biglang hiniwa ng longsword ang isang poker card sa kalahati. Kumunat ang noo ni Jermaine. Hawak ang kanyang mahabang espada, tumayo si Jason Garcia sa tapat ni Jermaine, habang ang mga mata ay nakatutok sa kanyang kalaban. Wala pa kaming nakitang Master of Cards na tulad mo dito sa South, sino ka? Tanong ni Jason. Makatwirang hindi malaman ni Jason kung sino si Jermaine. Pagkatapos ng lahat, si Jermaine ay nakatira sa ibang bansa at hindi nagpakita mula nang dumating sa Celestial Empire, maliban sa isang insidente nang iligtas niya si Case Jones. Ngumiti si Jermaine. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang tanong ko para sa iyo ay, maitaboy ba ng iyong espada ang pagsalakay ng aking mga baraha? Sa isang pitik ng kanyang palso, 3 kumikinang na golden poker card ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Sa pag-snap ng kanyang mga daliri, isang poker card ang bumaril na parang bala, papunta kay Jason. Hinawakan ni Jason ang card gamit ang kanyang longsword, ngunit ang pangalawang card ay dumating sa kanya bago pa man siya makahinga. Pagkatapos, ang pangatlo at ang pang-apat. Ang bawat isa sa mga card na ito ay nakamamatay bilang isang shuriken. Umiikot sa himpapawid sa matataas na bilis, ang mga anggulo na kanilang nil-iPad ay random na maaaring makuha nito. Kahit na sila ay pinalihis ng longsword ni Jason, ang mga card na ito ay may kakayahang maghiwa sa mga sanga na parang walang iba kundi tinapay. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagawang iwasan ni Jason ang mga baraha na pinaputok ni Jermaine. Tila ginawa niya ito ng walang pagsisikap, ngunit si Jason ay ginugol sa oras na tumigil si Jermaine sa kanyang mga pag-atake. Swinging his longsword, Jason looked at Jermaine with a smile expression. Ha! Iyan lang ba ang mayroon ka? Ang iyong oras ay tapos na. Malinaw, napagtanto ni Jason na si Jermaine ay naubusan na ng mga baraha na gagamitin, at lalo siyang tuwang-tuwa na nagawa niyang iwasan ang lahat ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ngunit kaagad, napuno ng pangamba si Jason. Dahil nakita niya si Jermaine na pinapaypayan ang 2 deck ng poker cards gamit ang kanyang mga kamay. Ginamit ko ang aking mga poker card pabalik sa barko at gumawa ng isang bagong deck para sa akin. At pagkatapos ay natanto ko na ang isa ay hindi sapat, kaya mas naghanda ako, sabi ni Jermaine. Tulad ng isang salamangkero, tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay at hinaila ang isang bagong deck ng mga baraha mula sa loob. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang natitirang mga deck na nakatago sa kanyang mga bulsa at sa loob ng kanyang kamiseta. Mayroong hindi bababa sa 100 deck ng poker card sa kanyang katawan. Natulala si Jason. Akala niya ay nakatingin siya sa isang kawawa na walang dalang poker card. Matapos iwasan ang 10 baraha lamang, si Jason ay nasa kanyang limitasyon. Akala niya naubusan na ng baraha si Jermaine, pero parang iba. Surprise! Ulalas ng kinikilig na si Jermaine, nakatingin kay Jason na parang unggoy sa zoo. Mamatay ka! Umungol si Jason habang sumusugod kay Jermaine habang nakataas ang longsword. Nakangiting masama, inihagis ni Jermaine ang kanyang kamay at nagpadala ng isang buong deck ng mga poker card na lumilipad. Agad-agad, 54 na parang punyal na projectiles ang tumungo kay Jason. Nataranta, napigilan niya ang mga pag-atake gamit ang kanyang longsword, ngunit napakarami, lumilipad ng napakabilis. Ang ilan sa mga baraha ay dumaan sa kanyang mga depensa at nag-iwan ng malalalim na hiwa sa kanyang katawan, na ang matinding sakit ay halos nakakamatay sa kanya. Nasaan ang iyong karangalan kung gumamit ka ng mga nakatagong arma sa halip? Huwag mong gamitin ang iyong mga baraha at harapin mo ako na parang lalaki. Tumawa si Jermaine, my cards are my weapons, just like your longsword is to you. Why don't you set your sword down instead? As you wish. Mga kamao ko lang ang kailangan ko para matalo ka. Sagot ni Jason. Dahil alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa kayag ng poker cards ni Jermaine, itinulak ni Jason ang kanyang espada sa lupa.
Tinupad din ni Jermaine ang kanyang pangako at iniligpit ang kanyang mga poker card.